Warriors versus Rockets preview, huling laro ng Warriors bago ang All-Star break at Dallas versus Heat preview. Para sa pangalawang pagkakataon ngayong season, muling maghaharap ang Miami Heat at Dallas Mavericks. Noong Nobyembre, nakatakas ang Miami sa isang overtime na panalo sa kanilang home court laban sa Dallas. Ngayon, ang Mavericks naman ang magiging host sa American Airlines Center at ang laban sa Biyernes ay nakatakdang magsimula ng alas 8:30 ng gabi. Parehong dumaan sa malaking pagbabago ang dalawang team mula noong kanilang unang paghaharap matapos mawalan ng isang star player bawat isa. Ang Heat ay nagdesisyong ipagpalit si Jimmy Butler at mula noon ay nahirapan silang makahanap ng kumpiyansa sa opensa. Dumaan sila sa sunod-sunod na pagkatalo kung saan hindi nila naabot ang 70 puntos. At sa kanilang mga huling laban, naging mahirap para sa kanila ang makakuha ng mataas na produksyon sa opensa. Kilala sila bilang isang team na madalas umasa sa 3-pointers at mahusay din sila sa free throws. Gayunpaman, ang kanilang efficiency sa ilalim ng rim ay isang malaking issue na nagdadala ng pagbaba ng kanilang overall shooting performance. Bukod pa rito, hindi kilala ang Miami sa offensive rebounding, kaya hindi sila nakakakuha ng maraming second chance points. Sa depensa naman, isa pa rin sila sa pinakamahusay sa liga gamit ang mabagal na laro upang pigilan ang kanilang mga kalaban sa pagkuha ng mataas na puntos. Ilang beses nilang nagawang limitahan ang kanilang mga kalaban sa mababang output at mahusay din sila sa pagbabantay sa ilalim ng rim at sa 3-point line. Gayunpaman, hindi sila gaanong agresibo sa pagpilit ng turnovers mula sa kanilang mga kalaban na maaaring maging isang kahinaan. Samantala, ang Dallas ay dumaan din sa isang malaking pagbabago matapos ipagpalit si Luka Doncic. Mula noon, naging pabago-bago ang kanilang performance at dumaan sila sa isang matinding overtime loss sa kanilang home court. Ang kanilang pangunahing nakuha mula sa trade ay si Anthony Davis na kasalukuyang may iniindang injury kaya kailangan nilang umasa sa natitirang talent ng kanilang roster. Sa kabila nito, nananatili silang isa sa pinakamalakas sa opensa, lalo na sa 3-point shooting at efficiency sa ilalim ng rim. Sa depensa, naniniwala ang Mavericks na ito ang susi sa pagiging isang championship contender. Mahusay silang pigilan ang kalaban sa pag-atake sa ilalim ng rim at pinipilit nilang bawasan ang 3-point attempts ng kanilang mga katunggali. Gayunpaman, may kahinaan sila sa defensive rebounding na maaaring magbigay ng maraming second chance points sa kanilang kalaban. Hindi rin sila agresibo sa pagpuwersa ng turnovers kaya minsan ay nahihirapan silang makakuha ng transition points. Isang kalamangan para sa Dallas Mavericks sa laban na ito ay hindi na nila kailangang bumiyahe, samantalang ang Miami Heat ay nagmula pa sa isang laro sa Oklahoma City na maaaring magdulot ng pagod sa kanilang mga players. Bukod dito, ang Heat ay kasalukuyang dumaranas ng matinding paghihirap sa opensa na maaaring pabor sa Mavericks. Sa kanilang unang laban, nanalo ang Dallas sa rebounding battle at ngayon mas mahusay pa ang kanilang offensive efficiency. Dahil dito, malaki ang tsansa ng Dallas na makontrol ang laro, pigilan ang Miami mula sa pagkuha ng mataas na produksyon sa opensa at makuha ang panalo sa kanilang home court. At nitong araw lang, naipanalo ng Mavericks ang kanilang pangatlong pagtatagpo ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban nila bukas mga kaibigan? Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay muling sasabak sa aksyon upang harapin ang Houston Rockets sa isang mahalagang laban sa Western Conference ngayong Biyernes. Parehong nasa ikalawang laro ng kanilang back-to-back schedule ang dalawang teams. Ang Warriors ay naglaro laban sa Dallas nitong araw habang ang Rockets naman ay nag-host sa Phoenix Suns. Ang laro ay nakatakdang magsimula ng alas 8 ng gabi. Simula nang dumating si Jimmy Butler sa Golden State, nagpakita agad ang team ng positibong resulta. Sa kanyang unang 3 laro kasama ang Warriors, agad niyang pinunan ang pwesto ng na-trade na si Andrew Wiggins sa starting lineup. Nagbigay siya ng lakas sa depensa at karagdagang opensa na naging malaking tulong para sa team. Sa kanilang huling laban, muling pinangunahan ni Stephen Curry ang opensa ng Warriors, ipinapakita na siya pa rin ang puso ng team. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy niyang binibitbit ang Warriors sa likod ng kanyang husay sa pag-atake at liderato sa laro. Ang pagkuha kay Butler ay patunay na seryoso ang Warriors sa kanilang hangarin na lumaban para sa kampyonato. Ang kanyang karanasan at pagiging isang two-way player ay nagdadala ng bagong tapang at determinasyon sa team.
Kasama siya nina Stephen Curry, Buddy Hield, Draymond Green at iba pang key players sa layunin nilang lumaban sa mas matitinding team sa playoffs. Habang focus sila sa kasalukuyang season, hindi pa rin nila pinapabayaan ang kanilang mga young players gaya ni Moses Moody, Brandon Podziemski at Trayce Jackson-Davis na patuloy na binibigyan ng playing time upang mahasa sa laro. Habang si Jonathan Kuminga ay nagpapahinga pa at nagre-recover sa kanyang injury. Sa kabilang banda, ang Houston Rockets ay kamakailan lamang dumaan sa pinakamahabang losing streak ng kanilang season. Matapos ang 6 na sunod na pagkatalo, nakabangon sila sa isang mababang scoring na panalo laban sa Toronto Raptors. Sa larong iyon, kinailangang umasa ng Rockets sa kanilang depensa upang manatiling lamang at hindi bumigay sa dulo ng laban. Gayunpaman, sa kabila ng panalong iyon, patuloy pa rin silang nahihirapan dahil sa mga injury ng kanilang pangunahing players. Isa sa kanilang pinakamahalagang players ang lumabas ng maaga sa kanilang huling laro dahil sa pananakit ng likod. Si Alperen Sengun ay may average na 19.4 points, 10.5 rebounds, and 5.0 assists sa 49 na laro ngayong season. Dahil sa mabilisang schedule, malabong makalaro siya sa larong ito, lalo na kung pinilit niyang maglaro sa laban kontra Phoenix Suns. Bukod pa rito, 2 pang starters ang siguradong hindi makakalaro, isang malaking dagok para sa Rockets, lalo na sa kanilang opensa at organisasyon ng laro. Si Fred VanVleet ay may average na 14.6 points, 5.8 assists, and 3.9 rebounds sa 45 laro ngayong season. Ang pagkawala ng isang key guard ay nagdadala ng hamon sa kanilang ball movement at scoring, habang ang kawalan ng isa pang defensive player ay nagpapahina sa kanilang kakayahang pigilan ang opensa ng Golden State Warriors. Ang Houston Rockets ay nasa ika-17 pwesto sa opensa na may average na 112.9 points per game, habang ang kanilang depensa ay ika-6, pinapayagan lamang ang 108.7 points per game. Ang Houston ay nasa ika-14 sa pinakamaraming possessions kada laro. Dahil parehong nagmula sa magkasunod na laro ang dalawang teams, magiging pagsubok ito para sa kanilang pisikal na kondisyon. Gayunpaman, ang malaking kaibahan ay nasa kalusugan ng kanilang lineup. Ang Warriors ay kumpleto at naglalaro ng may kumpiyansa, habang ang Rockets ay nangangapa dahil sa mga injury at kakulangan sa manpower. Ang pagkakaroon ng isang buo at veteranong team ay magiging malaking bentahe para sa Golden State sa labanang ito. Sa kasalukuyang momentum ng Warriors at sa kanilang matibay na lineup, malaki ang posibilidad na makontrol nila ang laro mula simula hanggang dulo. Sa kabilang banda, ang Rockets ay kailangang umasa sa kanilang natitirang mga players upang makipagsabayan, ngunit mahirap itong gawin laban sa isang Warriors team na naglalaro sa mataas na antas. Kung hindi makakahanap ng paraan ang Houston Rockets upang mapunan ng kanilang mga kakulangan, maaaring madaling dominahin ng Warriors ang laban na ito at makuha ang panalo kontra sa isang pagod at hindi kumpletong Rockets squad.